So umagang ito, nais ko lang mag-exhort sa bawat isa sa atin that the Lord has placed in my heart over this week. I'd like to title this message, Acting on the Word of God, the Key to Your Breakthrough. So nais kong makita natin sa umagang ito that acting on the Word, ang paghakbang sa salita ng Diyos na ating narinig, na ibinigay sa atin ng Diyos, ang siyang susi sa ating breakthrough. Well, lahat tayo ay maaaring kayo, ako, of course, hindi lang kayo, kundi ako, lahat tayo ay nagnanais na magkaroon ng breakthrough. Amen? Breakthrough sa ating finances, breakthrough sa ating physical na kalagayan, breakthrough doon sa ating business, right? Breakthrough doon especially sa plano ng Diyos sa buhay natin. Pag sinabi nating breakthrough, ay para bang tayo we break through a wall. Para tayong lumalagpas sa isang invisible wall na parang nagkukontain lamang sa atin o pumipigil sa atin. I don't know kung naranasan ninyo sa buhay niyo, pero nais ninyo umusad, pero parang hindi kayo makausad-usad. Kasi parang there's something to be an invisible wall sa harapan ninyo, even financially, for example. Tayo maaring nananalangin tayo sa Panginoon, Panginoon, pagpalain mo itong business na ito. Panginoon, pagpalain mo itong venture ko na ito na nais kong mangyari ito, Panginoon. Panginoon, hinihingi ko sa iyo na ang aking pamilya ay maayos ito. Panginoon, humihingi ako sa iyo ng halimbawa, trabaho or business na mapagkakitaan. But there seems to be an invisible wall na parang hindi tayo makausad-usad. And we are being contained. But we want to break through that wall. Amen? Nais nating umusad, nais nating sumulong, nais nating makawala sa anumang bagay na nagkukontain sa atin. Because the enemy wants to contain us. Ang kaaway ang nagkukontain sa atin. Kapag may nilagay ang Panginoon sa iyo na vision, for example, to do this, to go there, pero hindi mo magawa, that is the enemy containing you. But good news is, there is a breakthrough in the Lord. Amen. And God wants us to break through that invisible wall. Whatever you are facing right now, ano man ang ating kinaharap, mayroon po ba kayong kinaharap na challenge ngayon? Amen. Maaaring ang iba sa atin kung mag-sharing lang tayo at magiging bukas tayo sa isa't isa na parang walang barrier, parang kwentuhan lang ika nga. Right? Maaaring may i-open ninyo na pastor or kanino kapatid, meron akong pinagdadaanan na ganito. Ang anak ko ganito, ang asawa ko ganito, right? Ang finances ko ganito, ang business ko ganito. Amen. But whatever we are facing right now, meron tayong mga kinaharap. Amen. But the good news is, whatever you're facing right now, on the cross, I strongly believe that everything has been provided for on the cross. Everything. Ano man ang kakailanganin mo. Doon sa krus sa Kalbaryo, hindi lamang si Jesus namatay sa krus upang pagbayaran ang ating kasalanan. That's one major key and one major reason kung bakit siya namatay sa krus sa Kalbaryo, upang pagbayaran ang kasalanan ng buong sangkatauhan. But on the cross, also God restored everything for us. Ni-restore niya ang lahat ng bagay para sa atin. Doon sa krus, inayos niya ang lahat. Right? Ang ginawa ni Adan na pagsira sa perfect na creation ay ni-restore ni Jesus on the cross. So everything that you will ever need in life and in godliness, lahat ng maaari mong kailanganin sa buhay na ito upang ikaw ay magtagumpay, magkaroon ng mapayapang buhay, right? Ni-restore ni Jesus sa krus. Amen po ba? Amen. Everything you will ever need, whatever you're facing right now, on the cross, God has already provided for your victory, the freedom that you need, the deliverance, the breakthrough. Amen. If we believe on the finished work of Jesus on the cross,
and act on that word that we will receive, everything in your life will fall into its proper places. Merong sinabi dito, there is no word of God that is void of power, and no man or no devil can stop the power of God. Wala daw pong salita ng Diyos, one word from God, can change your life around. Walang salita ng Diyos na nawalan ng kapangyarihan. Ang lahat ng salita ng Diyos ay punong-puno ng kapangyarihan. Nakakapagbago ng buhay. In fact, the Word of God created the whole universe. Ang salita ng Diyos ang siyang lumikha ng lahat ng bagay perfectly. Kaya sila na ang mga planeta ay meron silang orbit na sinusunod. Ito ay dahil sa nirelease na salita ng Diyos. At hanggang ngayon ay nagpapatuloy sila sa kanilang orbit na inuikutan at hindi sila nagkakabunggo-bungguan dahilan sa salita ng Diyos na nag-maintain sa kanila. Amen. There is no word of God that is void of power. Walang salita ng Diyos na nawalan ng kapangyarihan. And no man or no devil can stop the power of God. Walang anuman ang kapangyarihan ng kaaway o sino pa mang tao ang makakapigil sa kapangyarihan ng Diyos. The only thing that can diminish the power of God in your life ay sa buhay mo. Kasi ang tanong dyan, kung makapangyarihan ng Diyos, bakit ganito pa rin ang buhay ko? Kung makapangyarihan ng salita ng Diyos, bakit ganito pa rin ang buhay ko? Right? Because you have your faith or belief in the Word, right? Siyang magpapangyari ng lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus sa krus sa Kalbaryo para maranasan mo. Right? But the only thing that can diminish the power of God in your life is when you begin to put more value to other things in your heart than the Word of God. So bakit nawawala ng kapangyarihan sa buhay ng isang kahit na mananampalataya ang salita ng Diyos? Kahit na ito ay napakamakapangyarihan. Kasi nabibigyan natin ng higit na pagpapahalaga or value ang ibang bagay sa puso natin ng higit kaysa sa salita ng Diyos. Or in other words, napapaniwalaan natin ng higit ang ibang bagay kaysa sa paniniwala natin sa salita ng Diyos. Napapaniwalaan natin ang failure, napapaniwalaan natin yung ating, wala nga siguro akong magagawa na, matanda na ako, may sakit ako. Mas higit natin napapaniwalaan kaysa sa, by the stripes of Jesus, I am healed. Amen. Mas napapaniwalaan natin na wala nang mangyayari sa buhay mo, lulubog ka ng lulubog sa utang. At kaysa doon sa God, my God shall supply all my need according to His riches in glory by Christ Jesus. No word of God is void of power, but the only thing that can diminish the word of God, the power of God in your life, is when we begin to put more value, or when we begin to believe other things in our lives more than the Word of God. May sinabi pang isang quotation na alala ko. Ito naman ay quotation ni FJS. Alamin na lamang ninyo kung sino ito. Our level of success in life is related to our attitude towards the Word of God. Ang level natin ng pagtatagumpay sa buhay ay related o nakakabit doon sa ating attitude towards the Word of God. Kung paano natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos sa buhay natin, ay siyang may kinalaman sa level ng success in the kingdom of God na maaari mong maranasan sa buhay mo. Your healing is tied up to your attitude toward the Word. Your success in life is tightly related to your attitude toward the Word of God. Right? Dahil pa po ba kayo?
Your breakthrough in life is tightly related to your attitude towards the Word of God na naririnig mo. Nakasalalay ang katagumpayan mo sa kung ano ang ugali mo o pagharap mo sa salita ng Diyos. Merong iba, of course, na hindi natin nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos kahit na tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos, sapagkat the difference is acting on the Word of God. Kaya sabi ng James, do not merely listen to the Word. Do what it says. Anong sabi ng Panginoong Jesus sa Luke chapter 6? Whoever comes to me and hear my word, or hear these sayings of mine, and does them, right? I will liken him into a wise man building his house on the solid rock. Itutulad ko ang taong ito, ang sino mang dumidinig ng aking salita at nagsasagawa nito, ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan. Subalit sabi niya, on the contrast, sa kabaligtaran, ang sino mang nakikinig ng aking salita at hindi nagsasagawa nito, ay may tutulad sa isang taong mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Dumating ang bagyo, ang unos at pagdating, hinampas ang bahay na ito at lubusang nawasak. The difference, ang kaibahan ng dalawa, ano ang kaibahan? Parehong nakinig ng salita ng Diyos. Ang kaibahan, ang isa ay nagsagawa. Ang isa ay hindi nagsagawa nito. Pero parehas na nakinig. Ang tibay ng buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Ang tibay ng bahay mo. Kasi darating at darating ang mga bagyo. Darating ang mga challenges. Darating ang mga pagsubok. Darating ang mga problema sa buhay mo na maaaring hindi ikaw may kagagawan. Subalit kagagawan ng ibang tao. Amen. Makakaranas ka ng bagyo. Amen. At ang bagyo ay nararanasan ng lahat. Hindi nangangahulugan na ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka na makakaranas ng bagyo. Mararanasan natin ang bagyo samantalang tayo ay narinito sa lupang ito. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoong Jesus, in this world you will have tribulation, persecution. But be of good cheer. I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you. Sabi ng Panginoong Jesus. So sa mga katuwid, bakit magkakaroon ng tribulation sa mundo ito? This world is not perfect. But a time is coming when everything will be restored. Physically. Amen. And we will be living in a perfect kingdom of God. Where Jesus is King. Our level of success in life is related to your attitude toward the Word of God. Nais kong basahin ng Joshua chapter 1 verse 5 to 9. Ito din yung ating basihan dyan sa Joshua chapter 1 verse 5 to 9. Oh, I pray mga kapatid, dalangin ko na sa bawat isa sa atin ay makita natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay natin, na ito ay nakakapagbago ng buhay mo. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ano man ang problema mo, problema sa pamilya mo, problema sa mga anak mo, everything, on the cross, it has already been provided, naroon na. But you only have to have the Word, receive, believe, and acted on the Word, and everything will fall into its proper places. Pag pinawalaan mo ang salita ng Diyos, ano man binasag ng kaaway sa buhay natin, maaaring sa ngayon may nararanasan tayo, pamilya natin ganito, hindi natin alam kung paano aayusin. Pero mag-umpisa na tayo makarinig ng salita ng Diyos. At atin itong pinaniwalaan sa ating puso, and we start to, at ito tayo ay humakbang sa salitang ito na ating narinig. Alam niyo ang nangyayari on the spiritual realm? Nagkakaroon ng pag-aayos ang lahat. Hindi mo alam kung papaano. Pero mayroong orchestration. At unti-unti naayos hanggang sa kung ikaw ay patuloy na nananampalataya doon sa narinig mo, mararanasan mo ang pinanampalatayanan mo. That is how faith works. Ang pananampalataya, I'm getting ahead of myself, pero ang pananampalataya, mga kapatid,
Faith is of the unseen. Supernatural ang faith. Hindi mo nakikita lang ito sa ginagawa mo na mayroong pananampalataya. But faith is something that you cannot see. Right? Pero ang pananampalataya, ang wakas ng pananampalataya o ang kapuspusan ng pananampalataya, ang manifestation ng pananampalataya ay lagi mong makikita sa physical world. Kaya kung meron kang pinanampalatayanan, ito ay magmamanifest sa physical mo. Kung meron kang pinaniniwalaan sa finances mo at naniniwala ka, magmamanifest yan, magbabago yung finances mo. Kung meron kang pinaniniwalaan sa katawan mo, right? Meron kang nararamdaman, pero may pinaniniwalaan ka sa salita ng Diyos, and you're acting on that word, that faith, right? Mararanasan mo sa physical mo. Gagaling ka. Kung meron kang pinaniniwalaan sa pamilya mo, na parang, Lord, hindi ko alam kung paano ito maayos. Hindi ko alam kung talaga, Lord. Tumingin na ako on the natural. Pero Panginoon, hindi ko alam kung paano. At parang nawawala na nga ako, Lord, ng pag-asa. Kung maayos pa ba? I have good news for you. Ano man ang problema mo, hindi nagulat ang Panginoon. Kasi sinabi niya, uy, ano nang gagawin natin dito? On the cross, He fixed everything for you. And if you believe, if you receive a word, you believe on that word, you act on that word, alam niyo nangyayari doon sa realm of the unseen, nagkakaroon ko ng pag-aayos. Patuloy ka lang, ikaw naman, habang nandito ka, patuloy kang nananampalataya, hindi magbabago ang confession mo, ay wala sigurong nangyayari. Pero sa likod ng lahat ay mayroong pangyayari, inaayos ng Diyos ang isipan ng asawa mo. Nagpapadala ang Diyos ng mga lingkod niya na maaaring magbigay ng salita upang mapukaw ang magbigay ng liwanag sa isipan ng asawa mo kung bakit siya nagkakaganon o ng anak mo. And then, all of a sudden, na-realize niya pagkakamali niya. Hindi ko alam kung paano nangyayari. But there is something going on. Kung tayo ay mananampalataya. Kung tayo ay merong nakarinig tayo ng salita ng Diyos at pinanghawakan natin ito, Panginoon, salamat sa salita mo. If you will understand the working of faith, alam niyo ang lahat ng bagay ginawa sa pamagitan ng salita ng Diyos. Faith ni Lord. Faith ng Diyos. God said, let there be light, and there was light. Everything was created by the Word of God. Right? Kung hindi nasira ang mundong ito, bunga ng kasalanan, maayos sana. Pero nasira. Pero anong ginawa ng Panginoon? Kaya nakararanas tayo ng mga imperfections. Nakakaranas tayo ng kawalan, kahirapan, nakakaranas tayo ng sakit, karamdaman, nakakaranas tayo na naguguluhan, nalilito, nadidepress. Kasi sinira ng kasalanan. Meron tayo mga experience sa buhay na nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaganito. Subalit sa krus sa Kalbaryo, lahat ng ito, whether you believe it or not, on the cross, spiritually speaking, God restored everything on the cross for us. Hindi nga lamang siya physically sa ngayon. Hindi pa material. Pero spiritually speaking, everything has been restored. Darito pa po kayo? Amen. And if you will have faith, right? Ang lahat ng binayaran ni Kristo Jesus, spiritually speaking, will manifest in your life. Amen. All of the good things that God has restored. Oh, praise the Lord. 1 Peter chapter 1 verse 3, as His divine power, sa kapangyarihan ng Diyos, His divine power has given to us all things. How much things? All things. His divine power has given to us all things. Say all things. All things that pertain to life and godliness. Lahat ng bagay, His divine power has given to us
all things that pertain to life and godliness. Sa NIV, sa NLT, sabi diyan, by His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. Ang lahat ng bagay ay ibinigay na sa atin ng Panginoon. As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Alam niyo yung pertain to life? Everything has been given to us in pertain to life. Alam niyo yung pambayad sa merangko nyo? That pertains to life. Amen. Amen. Pambayad sa tuition, that pertains to life. Pagkain sa araw-araw, that pertains to life. Dadapitin natin, that pertains to life. Amen. Amen. Praise the Lord. Everything that you're healing is that pertains to life. The restoration of your family, that pertains to life. Amen. And in godliness. So hindi lamang siya in godliness, binigay sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay para tayo ay makapamuhay ng merong kabanalan, ng merong takot sa Diyos, right? Kundi tayo din ay binigyan ng Diyos ng lahat ng bagay ayon sa kanyang kapangyarihan na nagpipertain para sa buhay mo, sa katagumpayan mo, sa deliverance mo, amen, sa provision mo. Praise the Lord. His divine power is given to us, NLT, everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him, the one who has called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. Lahat ng bagay, I strongly believe that kailangan mo, ang kailangan ko, I'm preaching to myself, ang lahat ng kailangan ko. Amen. O ang kakailanganin ko pa. If I receive a word from the Lord, I believe that word, and I act on that word, I believe that everything will fall into its proper places. Ang ibig sabihin niyan, ano man ang mga bagay na medyo sira-sira sa business mo, bakit ganito? Parang tila disorder. Walang order. Parang hindi ko maranasan yung breakthrough. Amen po ba? Narito pa po ba kayo? Amen. Sa pamilya ko, bakit ganun, Lord? Hirap na hirap ako, hindi ko maranasan ng breakthrough. Ba't ganun, Lord? When you receive a word, you believe that word, and you act on the word, everything that pertains to your business will fall into its proper places. Amen. Hindi mo alam kung paano mangyayari, pero may orchestration na nangyayari. Ang ibig sabihin, may gumagalaw. Amen. Amen. May gumagalaw sa pag-aayos sa business mo upang mapangyari ang salita na na-receive mo at pinanampalatayanan mo at hinakbangan mo. Amen. So nangyayari, kasi ang bagay na pinanampalatayanan mo, nagmamanifest ito sa physical. Makikita ng tao ang bunga ng pananampalataya mo. Ano ang bunga ng pananampalataya mo? Na makamtan mo kung ano ang pinananampalatayanan mo. Basahin natin ang John chapter 20. I pray, mga kapatid, na makita natin more than anything else sa buhay mo. More than makita mo ang kahalagahan at ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na mag-ayos doon sa buhay natin na tila hindi maayos. Sa mga problema, sa mga tila nagpapagulo sa isipan natin, I pray na makita mo ang kahalagahan ng salita ng Diyos nang higit kaysa sa makita mo ang kahalagahan ng hard work mo. Dalangin ko na makita mo na hindi lamang lubusang pagtatrabaho ang susi sa breakthrough mo. Praise the Lord.
The key to a miracle in your life, ang susi ng himala na maranasan mo sa buhay mo ay nasa pagsunod sa salita ng Diyos. Minsan, hindi po ba nababanggit natin madalas? Minsan, kung hindi man madalas, minsan, na-over-spiritualize natin yung ating Christianity. Na parang ang over-spiritualize, ibig ko sabihin mga kapatid ay ganito, Lord, bahala ka na. Umaasa ako sa iyo na ikaw ang kumilos sa buhay ko. Right? But we nani-neglect natin ang pag-receive ng salita ng Diyos at paglakad sa salita ng Diyos. Nag-neglect natin na kailangan mo makarinig sa Panginoon. Lord, speak to me, for your servant is listening. Minsan, nagiging over-spiritualize natin ang mga bagay. Sabi natin, Lord, bahala ka na. Kung pagagalingin mo ako, pagalingin mo na ako. Talagang pinag-pray ko ang kagalingan ko. Right? But have you ever go to the Word of God at tinignan mo sa salita ng Diyos, by the stripes of Jesus, I believe I am healed. And you meditate on the Word. You meditate on the Word until na makita mo sa puso mo na hindi ka na may sakitin. Kundi ikaw, by the stripes of Jesus, I am healed. And you act on what you believe in your heart. Na-over-spiritualize natin ang mga bagay. Sinasabi natin, Panginoon, bahala ka na. Kalooban mo, kung kalooban mong gumaling ako, gagaling ako. Alright? That is not how faith works. Faith works by believing the Word. Amen. Naunawaan pa po ba ninyo ako, mga kapatid? Amen. Kukunin mo ang salita ng Diyos, that by the stripes of Jesus, I am healed. Hindi mo lang i-confess ito. Na para ba sinabi ni Pastor, by the stripes of Jesus, I am healed. By the stripes. That you have to see the Word of God in your heart. You have to believe it. Na makita mo, ulit-ulitin ang salita ng Diyos, pagbulay-bulayan, that by the stripes, until na magrema siya sa iyo, na makita mo ang sarili mo na wala na akong sakit. I am the healed of the Lord. Kahit may nararamdaman ka. I am the healed of the Lord. Nakita mo kasi pinagbulayan mo ang salita ng Diyos. Nagrema na siya sa puso mo. Na-realize mo na ang salita ng Diyos ay naging na siyang makapangyarihan ng higit kaysa sa nararamdaman mo. Nasapawan na ang nararamdaman mo na dati sinasabi mo, may sakit ako, may sakit ako. Ngayon, nang pinagbubulay-bulayan mo, nakita mo ang sarili mo na, by the stripes of Jesus, I am healed. Nagkaroon ka ng bagong pananampalataya. Ito ngayon ang nariwa sa iyo, na hindi mo na alintana na may nararamdaman ka, but by the stripes of Jesus, I'm healed. And then you acted or started acting on the Word of God. Kumilos ka ayon sa nakikita at pinanampalatayanan mo, maaaring hindi ka pa totally naggumaling, subalit nasasaayos na ang lahat upang ikaw ay lubusan mong maranasan sa sarili mo, physically speaking, ang salita ng Diyos na mag-manifest sa buhay mo. Amen. Ang susi sa ating miracle, ika nga, or supernatural na pangyayari sa buhay natin ay nasa salita ng Diyos. Babasahin ko na mabilis ito sa wikang Tagalog lang siguro. John chapter 2 verse 1 to 10. Pagkalipas ng 2 araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana, sakop ng Galilea, naroon ang ina ni Jesus. Ito makikita ninyo sa John chapter 2 na kung saan ginawa ng Panginoong Jesus na alak ang tubig. Naroon ang ina ni Jesus, inimbita si Jesus at ang mga tagasunod niya, kanyang mga alagad, nang maubos na ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, na ubusan na sila ng alak. Sumagot si Jesus sa kanyang ina, sa babae, huwag po ninyo akong pangunahan. Hindi pa po dumarating ang panahon ko. Sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, sundin ninyo ang anumang iuutos niya. Sundin ninyo ang anumang iuutos niya.
So sinabi ni Maria kay Jesus, sundin ninyo ang anumang iuutos niya. Sabihin nga po natin yun, sundin ninyo ang anumang iuutos niya. At yun yung sinabi ni Maria doon sa mga alipin. May 6 na tapayan doon sa ginamit ng mga Hudyo sa ritual noong paghuhugas. Ang bawat tapayan ay naglalaman ng 2 hanggang 30 na galon. No? Parang drum ito ng tubig. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at pinunungan nila ang mga ito. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, sumalo kayo at dalhin sa namamahala ng handaan. Sumalok nga sila at dinala sa namamahala. Tinikman ng namamahala ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang alak. Pero alam nito ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya pinatawag niya ang lalaking ikinakasal at sinabi, karaniwan, ang pinakamahinam na alak muna ang inihahanda. At kapag marami nang nainom ang mga tao, saka naman inilalabas ang ordinaryong alak pero iba ka. Dahil ngayon mo lang inilabas ang espesyal na alak. So normally, merong handaan at nawalan sila ng alak. Nag-create ng miracle ang Panginoong Jesus at ginawa niyang alak ang iyong ang tubig doon sa mga tapayan. At ginawa alak. At nung sabi ng Panginoong Jesus na maging alak na, binigay niya ito doon sa mamahala ng piging o ng handaan. So ibinigay niya doon at pinatikman. Pagtikim niya, pinatawag niya yung taong ikinakasal, yung bridegroom. O yung groom rather. Tinawag niya yung groom. Sabi niya, pambihira ka naman, bakit mo inilabas itong magandang alak? Normally, sabi niya, dapat, ang inilalabas sa una, sa amang party, sa amang handaan, yung magandang alak. Tapos, tsaka na yung mga ordinaryo na alak pagkatapos na. Kasi hindi na nila namamalayan ng mga bisita yan, kasi langulang-una sila. Pero ang inanom nila nung una pa, sarap nitong alak na to. Right? Kaya pag maubos na, ilalabas na yung ordinaryong alak. Pero sabi niya, kakaiba ka naman. Bakit itong the best wine ang inilabas mo? Right? Kasi itong alak na ito, ayon sa mga scholar, ay magti-take ito ng 8 to 10 years na preservation para makagawa ka ng ganito klase at kagandang alak. Kapino na klase ng alak na pag ininom mo ay smooth na smooth, suwabing-suwabe. Ika nga, itong alak na ito, yung red wine na tinatawag. Hindi ko kayo tinutulak na uminom ng alak mamaya ng red wine. Pero pinapakita ko sa inyo ang kahalagahan ng alak na ito. Amen. Na ginawa ng Panginoon in an instant. Na violate yung time. Kasi yun yung miracle. Ang himala ay nagva-violate doon sa laws of nature. Ang himala ay nangyayari siya na nilalagpasan niya yung law ng nature. Nangyayari ang kapangyarihan ng Diyos in an instant kahit na sa natural ay kailangan siyang gawin sa loob ng 10 taon on the natural. Pero sa isang himala ng Diyos, ang 10 taon na maaari mong gawin sa natural ay nagagawa ng Diyos in an instant. Pero alam niyo kung anong naging susi dito sa pangyayaring ito? Ang susi niya ay nasa verse 5. Na binasa natin kanina. Sabi ni Mary sa mga lingkod, sundin ninyo ang anumang iuutos niya. Ang sabi diyan sa John 2:5 sa English, John 2 verse 5, his mother said to the servant, whatever he says to you, do it. Right? So yun yung word of wisdom from the mother of Jesus na makikita ninyo naging dahilan ng himalang pangyayaring yan. Whatever he says to you, do it. Yun yung naging dahilan kung bakit na-produce ang water into wine. Of course, yan ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Na kaya niyang gawin. Pero ang susi dyan ay nasa sinabi ni Mary, his mother said to the servant, whatever he says to you, do it. Ganon din yan sa buhay natin.
Ang susi ng himala sa buhay mo ay whatever He says to you, do it. Ang susi sa ating tagumpay sa buhay, ang susi sa ating breakthrough sa buhay, ang susi para sa ating supernatural na restoration, deliverance, provision sa buhay natin ay ito. Whatever He says to you, do it. Ang susi dyan ay makarinig ka ng salita ng Diyos. Lord, give me a word. And once you receive a word from the Lord, you treasure it in your heart, you believe it, treasure it, at huwag mong pababayaan. And then act on the Word of God. And everything on the unseen, sa lugar na hindi mo nakikita, nagkakaroon ng orchestration. Inaayos. Nagkakaroon ng pag-aayos. Hanggang sa maranasan mo ang manifestation sa buhay mo. Because faith, though unseen, will manifest itself in the physical, unseen world. Amen? Amen. Tingnan natin ang isa pang kwento, Luke chapter 5, verse 1 to 7. Luke 5, 1 to 7. So it was, babasahin ko na lamang sa English ito, so it was, as the multitude pressed about Him to hear the word of God, dito yung nagtuturo ang Panginoong Jesus doon sa Lake of Gennesaret, nagtuturo siya. Habang siya ay nagtuturo ay napakaraming tao na at syempre, hindi nila masyadong marinig doon sa malayo kaya nagpipress na sila. At nagsisiksikan sila hanggang ang Panginoong Jesus ay nandoon na siya sa beach na malalim-lalim na. Kasi ang mga tao ay lumalapit. Gusto nilang marinig yung sinasabi ng Panginoong Jesus. So, nung gano'n ang nangyari, verse 2, and saw two boats standing by the lake. So, may nakita siya kasi malapit na ang mga tao at para siya ay makapagsalita ng mas klaro, mas naiintindihan, at mas maganda yung pandinig, marininig ng mga tao. Right? Kasi concern ng Panginoon doon sa paano mo marininig ang salita ng Diyos. Kaya pinapahalagahan natin kung paano tayo nagtuturo, nagsasalita sa inyo, amen, na wala ding distraction. Amen. Kasi mahalaga yung pakikinig ng salita ng Diyos. So siya ay nakakita siya ng dalawang bangka standing by the lake, but the fisherman had gone from them and were washing their nets. So hinugasan na nila yung kanilang mga lambat. And he got into one of the boats. Sumakay siya sa isang bangka. Ang bangkang pag-aari naman ni Simon and si Peter, and asked him to put a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the land. So naka-crowd na siya. Nakita niya yung bangka na pag-aari ni Simon. Sumakay siya doon at siya ay nagsalita doon sa mga tao na gamit-gamit ang bangka. So nung mangyari yun, and he had stopped speaking, and he said, sat down and taught the multitude from the boat. Verse 4, when he had stopped speaking, nung siya ay natapos na magsalita, he said to Simon, sabi niya kay Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Sabi niya, pumunta ka ulit sa malalim at ihagis mo ang mga lambat upang kayo ay makahuli. Verse 5, but Simon answered, sumagot si Simon and said, Master, we have toiled all night and caught nothing. Dito makikita ninyo isa pang working ng supernatural. Sabi ni Pedro, Master, Panginoon, magdamag kaming ng isda. Magdamag. Pero wala kaming nahuli kahit na isang bilis. Wala. Zero. At siyempre, sila ay mangingisda. Sabi niya, sila ay mangingisda. At itong mangingisdang ito ay mayroong ganap na kaalaman. Si Pedro ay mahusay na mangingisda. Kaya sila, naging, ano niya na yan siya, yung kanyang profession. Pangingisda. At sila ay nangingisda sa gabi. Kasi kung araw, ang sikat ng araw ay tumatama sa tubig at naiinitan yung mga isda at ayaw nila ng mainit, doon sila nasa malalim. At kapag hinagis mo lang yung lambat, hindi sila aabutin kasi nasa malalim sila. Right? Kaya sila gabi nangingisda. So sila ay, pero sabi ng Panginoon, sabi niya, Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, sabi niya, at your word, yun yung susi.
At your word, we will let down the net. So isa lang muna. Pero makikita ninyo later on na nets pa rin ang kanilang nilet down. Kasi tinawag nila yung mga partner nila at ganun din. Naghagis din sila ng lambat. Kaya nets pa rin. Pero ang una niyang hinagis, yung net niya lang. Right? Hinagis niya. And when, verse 6, and when they had done this, when they had done this, done what? Anong ginawa nila? According to the word. Right? When they had done this, they caught a great number of fish and their net was breaking. Napakadaming huli. Right? Napakaraming huli na nagkaroon ng net-breaking catch, though they signaled their partners in the other boats to come and help them. And they come and filled both the boats so that they began to sink. So nakahuli sila ng net-breaking, boat-sinking catch of fish. Himala, hindi po ba? We have worked all night, yet we caught nothing. Pwede palang mangyari sa buhay natin yun. Trabaho tayo, trabaho, walang nangyayari sa buhay natin. Nothing, zero result. Amen. Pwede po pala nating trabahuin ang lahat sa sarili nating lakas. Pero walang nangyayari. Amen. Pero sa isang iglap, one word from God. At your word, I will let down the net. And when they had done this, done what? The instruction. They caught a large number of fish so that the net began to break. And the boat began to sink. Peter continued to toil until he received specific instructions from the Lord. His professional expertise, ang bilang fisherman, yung business acumen niya, galing niya sa business, yung huge asset niya and resources, kaya meron silang mga nets, meron silang partner yan sila, could not bring the needed breakthrough until he followed the Lord's instruction. Minsan sa buhay natin, ginagawa na natin ang lahat on the natural. Lahat na ginagawa natin. Huwag niyo mamaliin, mga kapatid. Merong mga bagay, that certain things that you have to do, things on the natural according to instructions. Amen? Narito po kayo? May mga instructions ang Panginoon na natural things in order to bring about the supernatural. But the point is, at your word, Lord, at your word, I will let down the net. Amen. At yun yung magiging dahilan ng inyong breakthrough sa buhay. Breakthrough doesn't come necessarily by working hard. It comes from acting the word. One instruction from God that is fully complied with will terminate struggling and bring the needed turnaround. One instruction from God that is fully complied. Kinumply mo, instruction sa Panginoon. Katulad ni Peter. At your word, it will terminate struggling and bring the needed turn around in your life. Struggle ka ng struggle para of course mapangyari mo ito. Panginoon, hindi naman ako nagiging responsable kapag hindi ko ginawa ito. Well, that's good. But you have to have, because si Peter, he continued fishing until he received instruction from the Lord. Do what you have to do on the natural. But let's not forget that your breakthrough will come from the Word of God. Acting on the Word will bring breakthrough in your life. Ulitin ko ulit, ang pagsunod sa salita ng Diyos, pagtanggap sa salita,
paniniwala dito sa salitang ating tinanggap, at pag-act on the Word o paghakbang ayon sa ating salitang narinig natin, ay nagkukos ng manifestation na ating maranasan sa buhay natin. Ang pananampalataya will cause some things on the spiritual realm na o-orchestrate ang mga bagay in order for us to experience the manifestations of what we are believing for from God. Tignan nyo ito. Isang picture dito. Nung si Pedro ay hinagis na nila yung lamban, alam niyo, it's supernatural kasi may nangyayari sa mga isda. Right? Yung mga isda, hindi mo malaman kung bago hinagis yung lambat, bakit naman sila nagpuntahan doon? Na kani-kanina lamang, nang walang sinasabing salita, nasaan sila nagkalat? Nandoon sa mga malalim. Pero nung nagsalita ang ating Panginoong Hesus, sabi niya kay Peter, launch down. Sabi niya, launch out the boat into the deep. Dumako ka doon sa medyo malalim-lalim at ihagis mo ang bangka. Habang nagsasalita ang Panginoong Hesus ng ganito, hindi mo maintindihan ito mga isda kung saan ang gagaling. At pumupunta doon sa kung saan pupunta yung bangka. At sa mismong paghagis noon, nandoon silang lahat. Bakit naman ganun? Anong nangyayari? Kasi there is something about the Word of God released that causes things on the supernatural unseen world. Amen. Na nag-o-orchestrate. At kapag sinunod mo ito, for sure, in the name of Jesus, in the name of God, mararanasan mo ang kung anong pinanampalatayanan mo because there is something about that word released and once acted upon, it will bring the manifestation in your life. Hindi mo nakikita. Pero sabi ni Peter, sabi ng ating Panginoong Hesus, to clarify or ka-clarify natin ng mas konti. Nung sinabi ng Panginoon, launch out your boat into the deep and let down the net for a catch. Right? Naghahanda na yung mga isda. Naghahanda. Nung sinabi ni Peter, Lord, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nakikinig yung mga isda. But at your word, we will let down the net. Ayun na, nagpuntahan na sila kung saan pupunta yung bangka. And when they had done this, they caught a large number of fish. Nung magsalita ang Panginoong Hesus, nag-release ng salita, nagre-ready na yung mga isda. Nung sinabi ni Peter, at your word, at sinunod nila, ayun na, nagpuntahan na doon. Nang paghagis ng lambat, nandoon na. Sa pagkilos ng Panginoon sa buhay natin, most of the time, maraming pagkakataon sa buhay natin, it works similar way. God brings us the Word. And when God releases a Word, the angels are working behind the scenes, getting ready. Inihahanda na. Pero minsan, hindi nangyayari sa atin at hindi natin nararanasan. Kasi Lord, we have toiled all night. Kaya hindi na Lord, pagod na kami. Hinugasan na namin yung bangka, Lord eh. Bakit pa kami babalik doon? Nonsense. Useless. Right? Nagre-reason out tayo sa Panginoon. Ano pang kailangan, Lord? Galing na kami doon magdamag. Ang galing namin mamangka. Kaya alam namin yan. Lord, sa spiritual na mga bagay, siguro alam mo, pero ipamamangka, mas alam namin to. Yung pangingisda, mas kaming nakakaalam yan. Wala kaming nahuli, magdamag.
Right? Kaya walang nangyayaring breakthrough. Pero sa buhay natin, once the word is released, Amen. Amen. At kahit nasa isipan natin, Panginoon, hindi ko talaga maintindihan kasi ganito na ginagawa ko, wala pa rin. But at your word, at your word, at your word, I will let down the net. Ang tunay na pagpapala sa atin at manifestation ay nararanasan natin doon sa paghakbang natin sa salita ng Diyos na ating narinig. So I pray na ang bawat isa sa atin ay we treasure the Word of God. Lagi natin, ang attitude natin is, Lord, give me a word. At once tayo ay nakatanggap ng salita ng Diyos, we believe that word. Lord, salamat sa salitang ito. I thank you for this word. Amen. At Lord, wag din tayo matapos doon, Lord. I will act on the word. God will give you the instruction kung ano ang gagawin mo. Once He has given you the instruction, wag na tayo magre-reason out, kung may magre-reason ka man, but eventually ang word ang nananalo. But at your word, I will let down the net. Amen. At mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Your breakthrough is on the way.